Ang tao ay nagmula sa tao rin, kina Adan at Eva. Salungat ito sa sinasabi ng siyensya. Ayon sa mga sayentipiko, nanggaling ang tao sa kanila. Wala pa nakuha. Maraming uri ng unggoy sa mundo, pero sa Pilipinas, iisang uri lang ang matatagpuan. Ang long-tailed Philippine macaques, na may pinakamahabang buntot sa lahat ng unggoy. Ikaw naman, ikaw naman. Kagaya ng ibang hayop sa atin, ang mga unggoy ay madalas hinuhuli at pinapatay. Bibihira na silang makita sa kagubatan dahil takot at ilag sa mga tao. Pero mukhang walang ganitong problema ang mga macaque dito sa paanan ng Mount Apo. Oh, sige na nga, ito na nga. Oh. Yan. Sige. Minsan lang daw masaksihan ng batang unggoy na nakasampa sa likod ng ina. Kadalasan nakatago sa tiyan ng sanggol para hindi makuha ng mga kaaway. Pero dito wala silang dahilan para kabahan. Ito ang unang pagkakataon na maobserbahan sa Philippine television ng ganito kalapit ang mga unggoy sa natural nilang tahanan. At talaga namang walang katulad ang magiging karanasan namin sa piling ng mga unggoy ng Mount Apo. Dito rin sa paanan ng bundok Apo naninirahan ang grupo ng mga mongkadista. Itinatag nila rito ang New Israel, halos 70 taon nang makalipas. The moral of a man is against all earthly vices. All vices are destructive to man's physical fitness and therefore Istrikto ang man kanilang should fight samahan. against all vices. Mahigpit na By ipinagbabawal nature, ang bisyo in its gaya ng divinity and paninigarilyo discretion, at pag-inom ng man's alak. moral is God. Ang mga mongkadista ay di rin kumakain ng mga hayop na may 4 na paa. Kaya siguro komportable ang mga matching dito. Sa halip na saktan, pinapakain pa nila ang mga unggoy araw-araw. Mike! Mike! Mike ang kanilang ipinapangalan sa leader ng mga unggoy. Pero lahat lumalapit pag tinatawag mo si Mike. Si Lovely Paraiso naman ang leader ng mga tao dito sa New Israel. Suprema ang tawag sa kanya. Anak siya ng tagapagtatag ng grupo na si Papa Gibernas. Ang mga hayop sa gubat ay dapat mahalin, dapat alagaan, at dapat silang irespeto bilang mga kapatid natin.
Pinakabukag mo na. Pagsasaka ang ikinububuhay ng komunidad. Kung tutuusin, kaagaw nila sa pagkain ang mga matching. Pero itinuro sa kanila ni Papa Gibernas na maging mapagpasensya sa unggoy. Bago pa dumating dito ang mga mongkadista, narito na ang mga makak. Sabi ni Papa, siya kasi ang may umpisa nito. Dumating sila dito sa lugar nito. Marami na sila, yung mga iba sa forest na nirahan. Tapos parang sinasabi dito na tayo kasi may pagkain. May sariling parke at swimming pool pa na itinuyo si Papa Gibernas para kinamay. Minsan, mga pasaway rin. Nakakasira ng mga bagong tanim. Madalas, parang akyat bahay ka. Sa ibang lugar, matagal nang nagalit ang tao sa mga makak. Pero tanggap na ng mga mongkadista ang ugali ng unggoy. May mga magsasaka kagaya ni Migueling Agsoy na nagpalit pa ng hanap buhay dahil sa mga unggoy. Bakit ayaw mo nang magtanim ng mais? Kaunon man lang na unggoy. Ngayon, rubber tapper na lang siya. Iniwan lang namin sandali ang aming van. Maya-maya, may unggoy na sa loob. Ano pwede niyang gawin sa loob ng sasakyan namin? Minsan nangunguhan ng mga gamit kasi hindi man niya alam na ano. Pasensya talagang kailangan kasi hindi naman maikumpara yung ano nila, yung isip nila sa atin. Kung interesado kami sa kanila, tila ganun din sila sa amin. Huwag mong kamutin yung lente. Oy, sandali lang. Akala namin dead man lang sa camera itong si Andy. Ay? Pero meron pala siyang binabalak. Oh, nako. Tinan mo naman tong isa. Puyat. Ano ginagawa mo ah? Uy! Nako, patay! Kinuha yung foam ng microphone ko. Sige ma, mamimemo ka niyan. Nakikipag-ex deal ngayon si Jojo dun sa unggoy para makuha ulit yung foam ng mic. Pwede isauli yung ano kasi sige ma, mamimemo ka niyan. Nako, kinakagat na. Tuso raw ang matching. At mukhang matalino rin. Warat na. Mas tight niya yung foam ng mic eh. Siyempre kakaibang laruan yan. Ayun, binitawan na. Paano ito ipapaliwanag sa opisina? So, alam nila hindi talaga pagkain kasi tinan mo, kinagat nila, iniwan na lang doon. Tapos nakuha, tapos yan. Oh, yan. Nabawi din namin itong aming foam. Kahit pilyo sila, mahirap mapikon sa mga unggoy rito. Hindi na siguro ito mapapansin, no?